May isang bagay ka bang naranasan na? Bigla ka na lang nakaramdam na may mali kahit wala ka namang ebidensya? Yung tipong wala kang nakikitang dahilan, wala kang nakikitang problema, pero sa loob mo, alam mong may hindi tama. At ang mas nakakagulat, madalas, tama ka. Pero ang tanong, totoo ba talaga ang gut feeling? O isa lang ba itong ilusyon ng utak mo na pinapaniwala ka lang? Sa video na ito, aalamin natin ang psikolohiya sa likod ng gut feeling, kung ito ba ay tunay na sixth sense o resulta lang ng mga subconscious patterns na hindi mo namamalayan. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Ang psikolohiya ng gut feeling. Intuition ba o hidden pattern ng utak? May mga pagkakataon sa buhay mo na bigla ka na lang nakakaramdam ng kakaiba. Wala kang ebidensya, wala kang malinaw na dahilan, pero may boses sa loob mo na nagsasabing may mali. Minsan sinusunod mo ito at tama ka. Minsan naman, binabaliwala mo ito at doon ka nagsisisi. Ang tawag dito ay gut feeling o intuition. Pero sa psychology, hindi ito itinuturing na mahika o misteryosong kapangyarihan. Sa halip, ito ay resulta ng mas mabilis at mas malalim na proseso ng utak mo na hindi mo namamalayan. Ayon sa mga pag-aaral sa cognitive psychology, ang utak ng tao ay palaging nagre-record ng impormasyon mula sa paligid. Kahit hindi mo ito pinapansin, ang iyong subconscious mind ay patuloy na nag-aabsorb ng patterns, tono ng boses, galaw ng mata at mga dating karanasan na naranasan mo noon. Kapag may bagong sitwasyon na kahawig ng isang naranasan mo na, mabilis itong kinukumpara ng utak mo sa mga naunang alaala. Hindi na ito dumadaan sa logical thinking. Kaya minsan ang unang reaksyon mo ay isang pakiramdam lang, hindi paliwanag. Ito ang dahilan kung bakit ang gut feeling ay madalas tama sa mga sitwasyong may pattern, tulad ng pakiramdam mo sa isang tao na hindi mapagkakatiwalaan kahit wala ka pang konkretong ebidensya. Ang utak mo ay nakahuli na ng maliliit na senyales na hindi mo conscious na napapansin. Pero hindi ibig sabihin nito ay laging tama ang gut feeling. Dahil ang parehong sistema na nagbibigay sa iyo ng intuition ay pwede ring maapektuhan ng takot, trauma at bias. Kapag ikaw ay natatakot o may nakaraang masamang karanasan, pwedeng mag-overreact ang subconscious mo at magbigay ng maling alarm. Sa madaling salita, ang gut feeling ay hindi supernatural na boses. Isa itong mabilis na analysis system ng utak na nakabase sa experience at memory, pero hindi palaging perpekto. Kaya ang tanong, dapat ba nating itong sundin palagi? Ang sagot ng psychology ay hindi simple. Ang gut feeling ay dapat pakinggan, pero hindi agad sinusunod ng walang pag-iisip. Mas mainam na gamitin ito bilang unang signal at saka mo siya susundan ng logical analysis. Ang tunay na karunungan ay hindi pagpili sa pagitan ng intuition at logic. Ito ay ang pag-aaral kung kailan ka magtitiwala sa pakiramdam mo at kung kailan mo ito susuriin ng mabuti. 2. Bakit tama ang kutob mo? Ang psychology sa likod ng gut feeling. May mga pagkakataon na sinasabi mo sa sarili mo na kutob ko lang ito. Pero sa huli, tama pala talaga ang pakiramdam mo. Nakakagulat, hindi ba? Para bang may espesyal kang abilidad na nakikita ang mangyayari bago pa ito mangyari. Pero sa psychology, hindi ito itinuturing na kapangyarihan o hula. Ang mas totoo ay ang utak mo ay mas mabilis magproseso ng impormasyon kaysa sa conscious thinking mo. Ang kutob mo ay bunga ng tinatawag na pattern recognition. Sa bawat karanasan mo, ang utak mo ay nagtatago ng impormasyon tungkol sa mga tao, sitwasyon at resulta. Kahit hindi mo ito maalala ng malinaw, nakastore ito sa subconscious mind mo. Kapag may bagong sitwasyon na kahawig ng dati mong naranasan, ang utak mo ay mabilis itong iniuugnay sa nakaraan. Kaya kahit wala kang malinaw na dahilan, may bigla kang pakiramdam na tama o mali ang isang bagay. Halimbawa, kapag may nakilala kang tao at pakiramdam mo ay hindi siya trustworthy, maaaring napansin ng utak mo ang maliliit na detalye
tulad ng hindi consistent na body language, tono ng pananalita, o micro-expressions na hindi mo conscious na napansin. Dito pumapasok ang tinatawag na thin slicing sa psychology. Ito ay kakayahan ng utak na gumawa ng mabilis na desisyon base sa limitadong impormasyon. Nakakagulat dahil madalas ito ay tama lalo na sa mga sitwasyong may malinaw na pattern. Pero hindi laging reliable ang kutob. Dahil ang utak mo ay hindi lang nagre-record ng tama, nagre-record din ito ng takot, trauma at bias. Kaya minsan, ang kutob mo ay hindi na based sa reality kundi sa nakaraan mong karanasan na masakit o nakakatakot. Ibig sabihin, ang kutob mo ay parang alarm system. Mabilis itong tumutunog para protektahan ka, pero hindi lahat ng tunog ay totoong danger. Kaya ang tanong ay hindi kung tama ba lagi ang kutob mo. Ang mas tamang tanong ay kung kailan ito dapat pagkatiwalaan at kailan ito dapat i-check gamit ang lohika. Sa psychology, ang mga taong marunong makinig sa intuition pero hindi basta sumusunod dito ay kadalasang mas maayos magdesisyon. Dahil pinagsasama nila ang pakiramdam at katotohanan. Ang kutob mo ay hindi magic. Ito ay karanasan na nagsasalita sa iyo ng mabilis. Ang susi ay hindi basta maniwala o baliwalain ito, kundi matutong intindihin kung saan ito nanggagaling. 3. Gut feeling. Instinct ba talaga o resulta ng subconscious mind? Madalas nating marinig na ang gut feeling ay instinct. Parang likas na kakayahan ng tao na makaramdam ng panganib o tama na desisyon kahit walang sapat na ebidensya. Pero ayon sa psychology, hindi ito simpleng instinct lang. Ang mas malalim na paliwanag ay ang gut feeling ay produkto ng subconscious mind. Ito ang bahagi ng utak mo na patuloy na gumagana kahit hindi mo ito napapansin. Sa bawat araw ng buhay mo, napakaraming impormasyon ang hinaharap mo. Mga muka, boses, kilos, sitwasyon, at resulta ng mga nangyayari sa paligid mo. Lahat ng ito ay hindi kayang i-process ng conscious mind mo ng sabay-sabay, kaya ang malaking bahagi nito ay napupunta sa subconscious. Dito nagkakaroon ng tinatawag na rapid processing. Ang utak mo ay mabilis na nag-uugnay ng kasalukuyang sitwasyon sa mga nakaraang karanasan mo. Kahit hindi mo maalala ang eksaktong dahilan, may nabubuo kang pakiramdam tungkol sa isang tao o sitwasyon. Halimbawa, kapag may kausap kang tao at bigla kang nakaramdam ng discomfort, maaaring may napansin ang subconscious mo na hindi tugma. Pwedeng maliit na galaw ng mata, hindi consistent na tono o simpleng pattern na nakita mo na sa nakaraan. Ang tawag dito ay implicit learning. Natututo ang utak mo nang hindi mo namamalayan. Kaya ang gut feeling ay parang summary ng lahat ng natutunan mo na hindi na naipapaliwanag ng salita. Pero hindi rin ito perpektong sistema. Dahil ang subconscious mind ay hindi lang nag-iimbak ng tama at objective na impormasyon. Kasama rin dito ang takot, trauma at emosyonal na karanasan. Kaya minsan, ang gut feeling mo ay hindi na grounded sa current reality, kundi sa nakaraan mong sugat. Halimbawa, kung nasaktan ka noon sa isang sitwasyon, pwedeng matrigger ang parehong pakiramdam kahit hindi na ito totoo sa kasalukuyan. Ibig sabihin, ang gut feeling ay hindi simpleng instinct na parang hayop na reflex. Ito ay mas komplikadong sistema ng utak na binubuo ng memory, emotion, at pattern recognition na pinoproseso sa likod ng iyong kamalayan. Kaya ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung instinct ba ito o hindi. Ang mas mahalaga ay kung anong bahagi ng subconscious mo ang nagsasalita sa sandaling iyon. Sa psychology, ang mga taong mas nakakaintindi sa sarili nilang subconscious ay mas mahusay magdesisyon. Dahil alam nila kung kailan ang pakiramdam ay based sa tunay na pattern at kung kailan ito bunga lang ng nakaraang takot. Ang gut feeling ay hindi hiwalay sa iyo. Ito mismo ay ikaw din nagsasalita mula sa mas malalim na bahagi ng iyong isipan. 4. Ang lihim ng kutob. Paano ka kinokontrol ng utak mo nang hindi mo alam? May mga sandali sa buhay mo na bigla ka na lang nagbabago ng desisyon. Parang may bumubulong sa isip mo na huwag ituloy. O kaya naman ay ituloy mo agad kahit wala kang malinaw na dahilan.
Ang akala mo ikaw ang may kontrol. Pero sa totoo lang, madalas ang utak mo ang mas nauuna. Sa psychology, ang tinatawag na kutob ay hindi random na pakiramdam. Ito ay resulta ng mas mabilis na proseso ng utak na nangyayari bago pa umabot sa conscious awareness mo. Ang utak mo ay parang isang supercomputer na patuloy na nag-a-analyze ng lahat ng impormasyon sa paligid mo. Mula sa nakaraan mong karanasan, sa mga emosyong naranasan mo, hanggang sa mga maliit na detalye na hindi mo napapansin. Bago ka pa makapag-isip ng logical na sagot, ang utak mo ay gumagawa na ng mabilis na hula base sa mga pattern na naipon nito. Ito ang dahilan kung bakit minsan may bigla kang ayaw na tao o sitwasyon kahit wala kang konkretong dahilan. Ang proseso na ito ay tinatawag na predictive processing. Ang utak mo ay laging nagpe-predict kung ano ang mangyayari para maprotektahan ka at makapagdesisyon ka ng mas mabilis. Ang problema, hindi mo ito namamalayan. Kaya ang pakiramdam mo ay parang sarili mong desisyon ang kutob, pero sa likod nito ay may automatic na analysis na ginagawa ang utak mo. Halimbawa, kapag pumasok ka sa isang lugar at bigla kang nakaramdam ng discomfort, maaaring ang utak mo ay nakapansin ng subtle signals tulad ng tension sa paligid, body language ng mga tao, o hindi pamilyar na environment na konektado sa nakaraan mong experience. Pero dahil mabilis ito nangyayari, ang nararamdaman mo na lang ay kutob, hindi paliwanag. Dito nagiging powerful ang utak mo, kaya nitong protektahan ka nang hindi mo kailangang mag-isip ng matagal. Pero dito rin nagkakaroon ng risk, dahil hindi lahat ng kutob ay tama. Minsan ang utak mo ay nagre-rely sa outdated na experiences. Kaya kahit hindi na totoo sa kasalukuyan ang sitwasyon, nag-a-activate pa rin ang parehong pakiramdam. Ibig sabihin, hindi ka talaga kinokontrol ng kung sino man sa labas. Kinokontrol ka ng sarili mong utak na nagsusumikap protektahan ka base sa nakaraan mo. Kaya ang kutob ay parang silent guide. Hindi mo siya nakikita, hindi mo siya naririnig ng malinaw, pero palagi siyang nariyan, nagbibigay ng mabilis na direksyon. Ang tunay na challenge ay hindi kung paano alisin ang kutob, kundi kung paano mo ito maiintindihan para hindi ka nito madala sa maling direksyon at magamit mo ito sa tamang paraan. 5. Bakit minsan mas tumpak ang kutob kaysa logic? May mga pagkakataon na kahit alam mong dapat logical ka, mas sinusunod mo pa rin ang kutob mo. At nakakagulat, sa ilang sitwasyon, mas tama pa ito kaysa sa mahabang pag-iisip. Pero sa psychology, hindi ito ibig sabihin na mas matalino ang kutob kaysa logic. Ang mas totoo ay magkaibang proseso lang sila ng utak at may kanya-kanyang lakas depende sa sitwasyon. Ang intuition o gut feeling ay mabilis na proseso ng utak na hindi dumadaan sa conscious analysis. Sa halip, ito ay resulta ng mga naipong karanasan, memorya, at pattern recognition na bigla na lang lumalabas bilang pakiramdam. Ang logic naman ay mabagal at deliberate na pag-iisip. Dito mo sinusuri ang impormasyon, tinitimbang ang options, at gumagawa ng decision based sa reason at evidence. Ang dahilan kung bakit minsan mas tumpak ang kutob ay dahil sa experience-based learning. Kapag ang isang tao ay maraming exposure sa isang uri ng sitwasyon, ang utak niya ay natututo ng patterns na hindi na niya kailangang isa-isahin pang isipin. Halimbawa, sa mga eksperto tulad ng doktor o pulis, madalas nilang sinasabi na may kutob lang ako. Pero sa likod nito, ang utak nila ay nakabasa ng libu-libong kaso o sitwasyon na nagbigay sa kanila ng mabilis na pattern recognition. Kaya sa ganitong mga sitwasyon, ang intuition ay parang compressed knowledge. Hindi mo na kailangan i-analyze isa-isa dahil nagawa na ito ng utak mo sa mas malalim na level. Pero hindi rin ito laging reliable. Kapag kulang ka sa experience, ang kutob mo ay hindi nakabase sa tamang pattern kundi sa assumptions, emotions, or bias. Dito pumapasok ang risk ng intuition. Minsan akala mo tama ka, pero ang totoo ay pinapagana lang ito ng takot o maling nakaraang karanasan. Kaya sa psychology, sinasabi na ang intuition ay mas accurate kapag mataas ang experience, mabilis ang feedback environment, at malinaw ang patterns. Pero kapag bago o komplikado ang sitwasyon, mas safe ang logic.
Ang pinaka-balanced na approach ay hindi pagpili kung alin ang mas tama, kundi ang paggamit ng intuition bilang unang signal at logic bilang verification. Sa madaling salita, ang kutob mo ay parang mabilis na hula ng utak base sa nakaraan mo. Pero ang logic mo ang nagsasabi kung totoo pa ba ito sa kasalukuyan. Ang tunay na galing sa decision making ay hindi sa pagiging purely logical o purely intuitive. Nasa tamang timpla ng dalawa, depende sa sitwasyon na hinaharap mo. 6. Kapag tama ang hinala mo, ano ang sinasabi ng psychology ng gut feeling? May mga pagkakataon na sinasabi mo sa sarili mo na hinala lang ito, pero sa huli, lumalabas na tama ka pala. Kapag nangyari ito, mas lalo kang nagtitiwala sa kutob mo. Pero ang tanong, bakit nga ba nagiging tama ang hinala mo sa ilang sitwasyon? Sa psychology, ang ganitong karanasan ay hindi itinuturing na hula o supernatural ability. Ito ay resulta ng mabilis at subconscious na pagproseso ng utak sa mga pattern na naranasan mo na dati. Ang utak mo ay patuloy na nag-iipon ng impormasyon mula sa paligid mo, kahit hindi mo ito conscious na pinapansin. Nakikita mo ang mga micro details tulad ng pagbabago sa tono ng boses, body language, galaw ng mata, at inconsistencies sa sinasabi ng isang tao. Kapag ang mga maliliit na senyales na ito ay nagmatch sa isang pattern na naranasan mo na sa nakaraan, ang utak mo ay mabilis na naglalabas ng pakiramdam o hinala. Hindi ito dumadaan sa logical explanation kaya ang nararamdaman mo ay biglaan lang. Ito ang dahilan kung bakit minsan sinasabi mong may something wrong kaagad kahit wala ka pang ebidensya. Ang subconscious mind mo ay mas mabilis mag-connect ng dots kaysa sa conscious thinking mo. Sa psychology, ito ay konektado sa tinatawag na implicit learning at pattern recognition. Natututo ang utak mo mula sa karanasan kahit hindi mo ito sinasadya o iniisip ng mabuti. Pero hindi lahat ng tama mong hinala ay ibig sabihin ay perfect ang kutob mo. Dahil ang utak mo ay hindi perpektong recorder ng reality. Kasama rin dito ang emotions, fears, at personal biases na pwedeng makaapekto sa interpretation mo ng sitwasyon. Kaya minsan, ang pakiramdam mong tama ka ay hindi dahil sa aktual na signal, kundi dahil sa nakaraan mong trauma o karanasan na paulit-ulit na nagtitrigger ng parehong reaksyon. Dito pumapasok ang interesting part ng psychology. Ang gut feeling ay hindi lang tungkol sa pagiging tama o mali. Ito ay tungkol sa bilis ng utak mo mag-process ng information gamit ang nakaraang experience mo. Kaya kapag tama ang hinala mo, hindi ito dahil may supernatural sense ka, kundi dahil ang utak mo ay nakakuha ng mga pattern na hindi agad nakikita ng conscious mind mo. Ang mahalagang aral ay hindi para palakasin lang ang kutob mo, kundi para mas maging aware ka kung saan ito nanggagaling. Dahil kapag naiintindihan mo ang pinagmulan ng hinala mo, mas nagiging maingat at tama ang mga desisyon mo. 7. Ang science sa likod ng biglaang pakiramdam ng panganib. May mga sandali na bigla ka na lang nakakaramdam ng kaba kahit wala namang malinaw na dahilan. Parang may mali, parang may panganib, pero hindi mo maipaliwanag kung ano. Ang iba tinatawag itong kutob, ang iba naman instinct. Sa psychology at neuroscience, ang ganitong pakiramdam ay hindi basta hula. Ito ay isang mabilis na alert system ng utak mo na nakabase sa pagproseso ng mga senyales sa paligid mo. Ang utak mo ay laging naka-on sa background kahit hindi mo ito iniisip. Patuloy nitong binabantayan ang environment mo para makita kung may threat o wala. Ito ay bahagi ng survival system ng tao na tinatawag na threat detection. Kapag may napansin ang utak mo na kahit maliit na inconsistency o kakaibang pattern, agad nitong ina-activate ang alarm system mo. Hindi mo ito nakikita bilang analysis, kundi bilang pakiramdam ng kaba o discomfort. Halimbawa, pumasok ka sa isang lugar at bigla kang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na tensyon. Maaring may napansin ang utak mo na hindi tugma sa normal na patterns na alam nito, tulad ng body language ng mga tao, tahimik na atmosphere, o kakaibang galaw sa paligid. Ang bahagi ng utak na responsable dito ay ang amygdala.
Ito ang emotion center na mabilis mag-react sa potential danger kahit bago pa ma-process ng rational mind mo ang sitwasyon. Dahil dito, ang gut feeling ng panganib ay madalas mas mabilis kaysa sa logic. Nauuna ang emosyon bago pa makapagbigay ng explanation ang utak mo. Pero may catch din ito dahil ang parehong system na nagpoprotekta sa iyo ay pwedeng matrigger kahit walang tunay na danger. Kapag may trauma ka, anxiety, o negative past experience, pwedeng maging hypersensitive ang alarm system mo. Ibig sabihin, minsan ang pakiramdam ng panganib ay hindi dahil may totoong threat, kundi dahil may naaalalang emotional memory ang utak mo. Kaya mahalagang maintindihan na ang gut feeling ng panganib ay hindi palaging proof na may mali. Ito ay signal lamang na may napansin ang utak mo na kailangang suriin. Sa psychology, ang pinakamainam na approach ay hindi i-ignore ang pakiramdam, pero hindi rin agad magpanik. Kailangan itong i-check gamit ang observation at rational thinking. Sa huli, ang gut feeling ay parang security alarm ng utak mo. Mabilis itong tumutunog para protektahan ka, pero ikaw pa rin ang may responsibilidad na tingnan kung tunay ba ang panganib o false alarm lang. 8. Bakit hindi mo dapat balewalain ang kutob mo? May mga pagkakataon na alam mong may sinasabi ang pakiramdam mo, pero pinipili mo pa rin itong balewalain. Sinasabi mo sa sarili mo na baka overthink lang ito o baka wala lang talaga. Pero sa huli, napapaisip ka kung tama pala ang kutob mo. Sa psychology, hindi sinasabing palaging tama ang gut feeling, pero sinasabi rin na hindi ito dapat basta i-ignore. Dahil ang kutob ay resulta ng mabilis na processing ng utak mo sa impormasyon na hindi agad umaabot sa conscious awareness. Ang utak mo ay parang malaking database ng mga karanasan, obserbasyon, at emosyon. Kahit hindi mo ito maalala ng malinaw, nakastore ang mga pattern na naranasan mo sa buhay. Kapag may bagong sitwasyon, ang utak mo ay automatikong kinukumpara ito sa mga nakaraang karanasan. Kapag may nakita itong kahawig ng negatibo o positibong pattern, naglalabas ito ng signal na nararamdaman mo bilang kutob. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang pakinggan ang gut feeling. Dahil madalas, ito ang unang alert ng utak mo bago pa dumating ang malinaw na ebidensya. Sa maraming pag-aaral sa cognitive science, napag-alaman na ang intuition ay nakakatulong sa mabilis na decision making, lalo na sa mga sitwasyon na kulang ang oras para mag-isip ng matagal. Pero ang mahalaga ring maintindihan ay hindi lahat ng kutob ay tama. Kaya ang punto ay hindi basta sundin ito ng walang pag-iisip, kundi bigyan ito ng pansin. Kapag binabaliwala mo palagi ang kutob mo, maaaring hindi mo napapansin ang mga subtle warning signals na sinasabi ng utak mo. Pero kapag sinusunod mo naman ito ng walang pagsusuri, pwede ka ring magkamali dahil sa bias o emosyon. Kaya sa psychology, ang kutob ay itinuturing na unang layer ng information. Isa itong signal, hindi final decision. Ang mga taong marunong makinig sa sarili nilang intuition ay kadalasang mas aware sa kanilang environment at sa behavior ng ibang tao. Pero ang mga pinaka-effective ay yung marunong magbalanse ng pakiramdam at lohika. Hindi mo kailangang sundin agad ang kutob mo, pero hindi mo rin ito dapat ipagwalang bahala. Dahil sa likod ng simpleng pakiramdam na iyon, maaaring may mahalagang impormasyon na sinusubukang iparating ng utak mo bago pa ito maging malinaw sa isip mo. 9. Ang nakakagulat na katotohanan sa likod ng gut feeling at decision making. Kapag nasa sitwasyon ka na kailangan mong pumili, minsan ang bilis ng desisyon mo ay hindi nanggagaling sa matagal na pag-iisip, kundi sa isang biglaang pakiramdam. Parang may internal compass na nagtutulak sa iyo kung saan ka dapat pumunta. Sa psychology, ang gut feeling ay may malaking papel sa decision making, lalo na kapag ang utak ay overloaded sa impormasyon o walang sapat na oras para mag-analyze ng lahat ng options. Ang utak ng tao ay hindi talaga designed para i-process ang lahat ng detalye ng sabay-sabay. Kaya gumagamit ito ng shortcuts na tinatawag na heuristics. Dito pumapasok ang intuition o gut feeling bilang mabilis na paraan ng paggawa ng desisyon. Ang nakaka-surprise dito ay madalas, ang mga mabilis na desisyon base sa intuition ay hindi mas mababa ang accuracy kumpara sa matagal na pag-iisip.
lalo na sa mga sitwasyon na may pattern o experience ka na. Halimbawa, kapag may experience na tao sa isang field, ang kanilang gut feeling ay nagiging result ng libu-libong repetitions ng parehong uri ng desisyon. Kaya ang utak nila ay natutong mag-skip ng step-by-step analysis at dumiretso sa conclusion. Pero hindi ito ibig sabihin na palaging tama ang mabilis na desisyon. Kapag bago ang sitwasyon o walang sapat na experience, ang gut feeling ay pwedeng maapektuhan ng bias, emotions o maling assumptions. Ang interesting sa psychology ay ang decision-making ay hindi purely rational. Ito ay combination ng emotion at logic. Ang emotion ay nagbibigay ng mabilis na direksyon, habang ang logic ay nagbibigay ng validation. May tinatawag ding somatic marker hypothesis, kung saan ang katawan mo mismo ay nagre-react sa options base sa nakaraang experiences. Kaya minsan, nakakaramdam ka ng bigat o gaan sa isang choice kahit hindi mo pa fully naiintindihan kung bakit. Ibig sabihin, ang gut feeling ay parang summary ng lahat ng experiences mo na naka-encode sa emotional at physical responses ng katawan mo. Kaya sa decision making, hindi sapat na logic lang ang gamitin. Hindi rin sapat ang intuition lang. Ang pinakamagandang resulta ay kapag pinagsama mo ang mabilis na pakiramdam at maingat na pagsusuri. Ang nakakagulat na katotohanan ay ang utak mo ay gumagawa ng desisyon sa dalawang level. Ang isa ay mabilis at automatic, at ang isa ay mabagal at deliberate. At ang gut feeling ay madalas ang unang boses na nagsasabi kung saan ka dapat magsimula. 10. Totoo ba talagang may sixth sense ang tao? Maraming tao ang naniniwala na may tinatawag na sixth sense. Isang kakaibang kakayahan na nagbibigay sa kanila ng pakiramdam kung may mangyayaring hindi maganda o kung may dapat silang iwasan. Kapag nagkakatotoo ang kanilang kutob, mas lalo itong pinaniniwalaan. Pero sa psychology, ang konsepto ng sixth sense ay hindi itinuturing na supernatural na kapangyarihan. Ang mas tinatanggap na paliwanag ay ang tinatawag na intuition, isang natural na proseso ng utak na gumagana sa likod ng iyong kamalayan. Ang utak ng tao ay patuloy na kumukuha ng impormasyon mula sa paligid. Kahit hindi mo ito pinapansin, napapansin mo ang maliliit na detalye tulad ng galaw, tono ng boses at behavior ng ibang tao. Lahat ng ito ay iniimbak sa subconscious mind mo. Kapag may sitwasyon na kahawig ng nakaraan mong karanasan, ang utak mo ay mabilis na naglalabas ng pakiramdam bilang babala o gabay. Dahil hindi mo alam ang eksaktong pinanggalingan nito, nagmumukha itong misteryoso, parang isang sixth sense. Ang totoo, hindi ito hiwalay na kakayahan. Ito ay kombinasyon ng pattern recognition, memory, at emotional processing. Pinagsasama-sama ng utak mo ang mga ito para makagawa ng mabilis na judgment. Pero bakit pakiramdam natin minsan ay parang may espesyal tayong pakiramdam na hindi maipaliwanag? Ito ay dahil ang subconscious mind ay mas mabilis at mas malawak ang saklaw kumpara sa conscious thinking. Kaya nakakadetect ito ng mga bagay na hindi agad napapansin ng isip mo. Gayunpaman, hindi rin ito perpekto. Dahil ang parehong system na nagbibigay sa iyo ng intuition ay pwede ring maapektuhan ng bias, takot, at nakaraang trauma. Kaya minsan, ang akala mong sixth sense ay reaction lang sa dati mong karanasan. Sa psychology, ang pinakamahalagang insight ay hindi kung may sixth sense ba talaga o wala, kundi ang pag-unawa na ang pakiramdam mo ay may pinanggagalingan at ito ay bahagi ng normal na proseso ng utak. Kaya sa halip na isipin na may kakaiba kang kakayahan, mas mahalagang matutunan kung paano gumagana ang intuition mo. Kailan ito mapagkakatiwalaan at kailan ito dapat suriin. Ang kutob mo ay hindi magic. Ito ay boses ng subconscious mo na nagsasalita gamit ang mga karanasan at emosyon na naipon mo sa buhay. At kapag natutunan mong intindihin ito, mas nagiging malinaw ang mga desisyon na ginagawa mo araw-araw. Ang gut feeling mo ay hindi basta imahinasyon. Hindi rin ito magic. Ito ay bahagi ng mas malalim na sistema ng utak mo na patuloy na nagpoprotekta, nag-a-analyze
at gumagabay sa iyo kahit hindi mo ito namamalayan. Minsan tama ito, minsan mali. Pero sa bawat pagkakataon, may sinasabi ito tungkol sa kung paano ka mag-isip, kung paano ka magdesisyon, at kung paano ka hinubog ng mga karanasan mo. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi lang sa pakikinig sa kutob mo, kundi sa pag-intindi kung kailan mo ito dapat pagkatiwalaan at kailan mo ito dapat suriin. Dahil sa huli ang pinakadelikadong bagay ay hindi ang maling kutob, kundi ang hindi mo pag-intindi sa sarili mong isipan. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.